Hello guys! Welcome and welcome back to my channel, Grow with Lynn. Ayan, nakapag-spray na ako ng fungicide kahapon. Kung napanood niyo yung live ko, nag-spray ako doon ng fungicide. Ibang fungicide ang ginamit ko doon na naman. Nangyari sa boses ko. So ito na yung na-plan ko ng nakaraan. Ayan. Hindi pa rin sila makatayo on their own. Yan, sana mawala na yung mga black spots niya. Yung mga straw ko pala dito guys, hindi ko masyadong naalagaan ng dilig. Tingnan nyo yan oh. Kumulubot. Pero buhay pa naman sila. Pati din yan. Medyo lumaki na rin ito. Ayan. So, nandyan pa rin sila. So, for today's video guys, ay share ko sa inyo yung mga succulent na napansin ko talaga na nagkakaroon ng kulay. Ngayon na taglamig. Kahapon ko lang yun napansin. Dahil hindi sila yung focus ko. Sa dami nila guys. May mga hindi ko na talaga napapansin. Hindi ko na napupuntahan. Hindi ko na nasisilayan. Ganun talaga siguro kapag dumadami na sila. Unang-una ito. Ayan si Bianca. Gumanda talaga ang kulay nito guys. Tingnan nyo yan oh. Ayan. Nasira lang siya sa fungicide. Pero maganda ang kulay nito. Tingnan nyo yung pinaka-rosette. Ayan, nagpi-pink. Medyo pa-orange na nga siya. Ayan, sayang lang kasi nasira ng kahapon. Nag-spray kasi ako. Yung mga dot-dot na yan, mga fungicide yan, tumama doon sa farina. Tingnan nyo yung tips. Yan, medyo red-red na siya. Dahil sa lamig, ang bilis nilang magkakaroon ng stress color sa lamig guys. Iba din ang kulay nila kapag sun stress. Iba din ang kulay kapag cold stress. Kaya iba talaga ang kulay kapag nandun sa binggit. Dahil malamig naman talaga doon. Ito din si Lawi Corslensiana ko guys. Ayan. Tingnan niyo yung tips ng kanyang dahon. Hindi ganoon kaganda kasi hindi na naman talaga ganoon kalamig. Pero napansin ko talaga na nag-iiba yung kanyang kulay. Tingnan niyo yan oh. Wala naman yan dati. At saka, hindi yan siya sun stress dahil wala talagang init dito guys. So, malamig na nga eh. Ayan. Pero nagkakaroon siya ng kulay dahil sa lamig. Yan yung tips. Sana malamig na lang para ganyan sila kaganda. Pati din ito. Ito yun sila magkatabi dati na pinaghiwalay ko. Ano na sila guys? Almost 1 year na pala ito sa akin. Ayan. Andyan pa rin. Buhay pa rin. Ito naman, ayan. Ang ganda ng kulay ng gitna. Ngayon lang yan na lumamig. Kasi kapag hindi malamig, wala yan guys. Halos mamutla na yan. Sa init. Kasi agavoid siya. Ano kayang ID nito? Si Love and War. Si Marine. Hindi ko na sure guys kung anong ID niya talaga. Sayang nga eh, nawala yung mga ID nila. Ang ganda ng kulay ng gitna, guys. Parang nag-dry out pero hindi. Ganun talaga yung stress color niya. Ganyan din ang stress color ni Madiba sa cold. Hindi nga lang flawless yung dahon nito. Mukhang tinamaan siya ng fungus dahil may mga black siya dyan. Pero ang ganda ng kulay ng tips. Iba talaga ang kulay sa cold stress. Agavoid din ito guys. At tingnan nyo yung kulay niya sa gitna. Ayan. Medyo sira nga lang ito siya. Kasi na sunburn. Hindi talaga kaya ng mga agavoid sa initan. Napansin ko lang na nag-i-stress yung mga agavoid sa malamig. Pero kapag mainit, namumutla sila. Ito din guys, si Benemosum. But parang blurry. Ayan. Diba wala namang init dito eh. Sa pinaglagyan ko sa kanya. Bakit parang blurry? Ayan si Benemosum. Ano siya? Walang init dito. Tapos nung nandoon to siya sa hindi naaarawan, naglegi doon sa pinaglagyan ko ng mga umuulan na naman guys. Pasensya na talaga. Talagang sinusubok tayo ng panahon. 'Di ba? Nung nakaraang vlog, umuulan tsaka maingay. Ngayon naman, ang lakas ng ulan. Sana lang marinig nyo yung boses ko.
Ayan si Agavoid. Ang ganda ng kulay niya sa cold stress. Pero kapag mainit yung panahon, namumutla ito siya guys. So ngayon ko lang talaga nakita na ganyan yung kanyang kulay. Ang ganda lang talaga kasi niya. Balak ko na ito siyang i-behead kasi nag-etiolate siya. Ayan. Kaya habang malamig pa ang panahon, pugutan ko na siya para mag-propagate. Isa din sa nag-stress ngayong malamig ay itong si Cinnamon. Ayan. Talagang kulay cinnamon yung kanyang kulay ngayon guys. Dahil malamig. Dahil kapag mainit ng panahon, hindi talaga yan ganyan ang kanyang kulay. Pati din itong si Choco Soldier. Yung mga tips nila, iba yung kulay. Ayan. Yan, ibang-iba yung kulay ni Rabbit Ear, oh. Pati din si Teddy Bear. Mamula-mula. Ayan, ang ganda ng kulay nila talaga ngayon na malamig. Yun yung napansin ko. Ito naman yung isang Agavoid na si Fire Pillar. Ayan. Medyo yung tips lang niya ang nagkakaroon ng kulay. Pero namutla din kasi yan nung nakaraan dahil nga sa sobrang init. Ito din si Psyche guys. Ayan, yung kulay niya. Hindi nga lang ganoon kaganda sa Benguet. Pero, ayan, nakaka-stress. Hindi gaya dati. Na green lang siya. Pero yan, yung pinakagitna talaga yung may bagong kulay. At saka yan, may parang dot-dots ng red. Ang ganda lang. Sana ganyan lagi. Pero nasa lowland tayo, kaya minsan lang natin ma-enjoy ang ganyang color. Tingnan nyo yung cactus na gusto kong i-alisin guys. Oh. Ayan, nakalaylay na siya. Tumabait niya yung katabi niya. So, kailangan ko na yung iripat. Dahil baka, hindi naman yan mahulog. Pero, masira yung kanyang form. Matangkad na rin naman yan siya. Kunin ko na nga, para wag makalimutan. Ayan. Ala. Ang tigas. Ang hirap niyang alisin. Ay, nako. Mamaya na nga. Kuha ako ng hagdan. Ang sakit ng tinik ng katabi niya, guys. So, yun lang naman yung napansin ko na stress ngayong taglamig sa mga plants ko. So, siguro yun yung mga plants na kailangan ilayo sa araw kapag masyadong mainit. Especially Agavoid, alam naman natin na namumutla talaga sila sa ilalim ng araw or sa tindi ng init. Yung mga namumutla naman kapag taglamig, yun yung gustong-gusto yung init ng araw. So, alam na natin kung sino yung ipaglilipat-lipat natin. So, kailangan mo lang talagang i-observe yung mga halaman mo. So, ito, namumutla. Kailangan ng araw ni Cinderella. Ito naman, meron naman siyang kulay. Kahit papano. At si Murasaki, okay lang sa kanya ang malamig. Mukhang ayaw din ata ni Murasaki ng masyadong mainit, guys. Kasi, ito, oh. Yan, si Murasaki ko na yan. Matagal na to. Nasa mainit, oo, na lugar. Kaya palaging nakaganon yung kanyang dahon, naka-close. Ginalaw na naman to ng pusa, guys. Kaya kailangan ni Murasaki ng ilayo sa init. So, alam na natin kung ano yung mga ilipat natin at mga kailangan nating i-adjust kapag mainit na naman uli yung panahon. So, that was it guys for today's video. Sana nag-enjoy kayo. Please subscribe to my channel and like this video. And see you on the next one. Keep growing!